napunta ang tao sa impyerno dahil talaga si Lord talagang gumawa ng paraan na mapunta sa impyerno. Hindi dahil doon sa nireject niya ang Misaya, hindi niya tinanggap ang Kristo. Ang dahilan talaga noon dahil hindi niya ito pinili at at the same time, na-appoint niya ito na mag-disobey sa anak niya para maipa-impyerno ng mga tao na to. So kung ayun ang kanilang argument na kung saan too much na eh. Para bang hindi man lang sila nag-isip na baka may consequence akong aanihin pag sinabi ko ito. Wala na talagang takot eh. Kasi ang verse nito ng 1 Peter 2 verse 7 to 8, ano ito, nagpo-promote sila ng divine hate at saka yung pag-reject ng tao kay Kristo na appoint na ni Lord sa eternity na mayroon siyang tao talaga na in-appoint na i-reject nilang Messiah. At din siyempre, ang consequence nun, napunta ang tao sa impyerno dahil hindi niya kasalanan yun. Kasi, si Lord kasi nagplano nun eh. Ito isang pagsasalita ng katotohanan na may halong pag-ibig. Bring all the glory to God. Ito ang programa na kung saan mamumulat sana ang iyong mata sa isang katotohanan sa huling panahon. Magandang umaga sa lahat ng ating mga follower at mga subscriber sa channel na to, The Pilgrimage. Good morning sa lahat ng nakasubaybay sa channel na ito at lalo na sa mga Baptist Christians na confused sa Baptist organization kung bakit may mga Baptist na alam nyo na yung doktrina hindi Baptistic, Calvinistic, anjit na sa Baptist siya nagtuturo ng mga aral ng galing doon sa Protestant Pope na si John Calvin na adapt ng kanyang followers. So, ang channel na ito actually is doctrinal para sa gustong mag-aral ng Calvinism, Arminianism sa belief na ito. And then may isang verse tayo na i-quote na itong verse na ito, ginagamit ito ng Calvinism para mag-promote ng tinatawag nila na divine hate sa mga hindi pinili ng Diyos. Sila ang nag-formulate ng name na niya, ng pangalan na yan para lang palabasin na magandang pakinggan pa rin. Kasi pag sinabi mong hate, pangit eh. Pero pag lagyan mo ng divine hate, may kunting kalokohan. Saan ka ba nakakita ng divine hate? Pero sa kanila yan eh. Para lang masarap pakinggan na nagalit ang Diyos sa makasalanan, pero pagkagalit niya, may divine, pero hindi niya pinili yun. Yun ang kanila kasing belief. So ang verse na ito actually, i-quote natin, itong ginagamit nila para mag-affirm ng kanilang belief na kanilang doktrina, tama na ang Diyos may pinili sa langit, may pinili din sa impyerno. Although nga ang Calvinist kasi may dalawang klase, hindi magkaintindihan. Mayroong Calvinism na extreme, mayroon namang moderate. At ang moderate, most of them, naniniwala na ang Diyos may pinili sa langit, sa eternity. Pero hindi sila naniniwala na may pinili ang Diyos sa impyerno. So, kasi ang kanilang argument, kapag may pinili ang Diyos sa langit, automatic na yun, ang hindi niya napili, sa impyerno yung pupunta. Ba't ka-bright din itong mga... Samantalang itong Sopra, ang hyper-Calvinist, naniniwala sila na may pinili ang Diyos sa impyerno, at the same time, may pinili din ang Diyos sa langit. Sa langit. Parang ganun ang kanilang belief. So, according sa verse na ito, basahin natin ang kanilang laging kino-quote, itong nakasulat sa 1 Peter chapter 2 verse 7 to 8. Basahin ko. Unto you therefore which believe, he is precious, but unto them which be disobedient, the stone which the builders disallowed, the same is the head of the corner, a stone of stumbling and a rock of offense,
even to them which stumble at the word, being disobedient, whereunto also they were appointed. So ang verse na ito, kapag binasa nyo ito, ang explanation ng Calvinism at ang kanilang argument na nakita nyo ang 1 Peter 2 verse 7 to 8, ang sabi doon, meron daw si Lord na na-appoint na mag-disobey sa Kanya. So ang kanilang belief is, ang Diyos nag-for-decree na, may itinalaga na ng mga tao, individual, na mag-reject sa Kanya, mag-disobey sa Kanya, para mapunta sa impyerno. Diyos talagang gumawa ng paraan nun. What? Yun ang kanilang argument. So, ang dating ng kanilang sinasabi, napunta ang tao sa impyerno dahil talaga si Lord talagang gumawa ng paraan na mapunta sa impyerno. Hindi dahil doon sa nireject niya ang Misaya, hindi niya tinanggap ang Kristo. Ang dahilan talaga noon, dahil hindi niya ito pinili at the same time, na-appoint niya ito na mag-disobey sa anak niya para maipa-impyerno ng mga tao. So kung ayun ang kanilang argument na kung saan too much na para bang hindi man na sila nag-isip na baka may consequence kung aanihin pag sinabi ko ito. Wala na talagang takot Kasi ang verse nito ng 1 Peter 2 verse 7 to 8, nagpo-promote sila ng divine hate at saka yung pag-reject ng tao kay Kristo na appoint na ni Lord sa eternity, na mayroon siyang tao talaga na in-appoint na i-reject nilang Messiah. At din siyempre, ang consequence nun, napunta ang tao sa impyerno dahil hindi niya kasalanan yun. Kasi, si Lord kasi nagplano nun Yun ang kanilang belief. Napunta ang tao sa impyerno dahil si Lord ang gumawa ng paraan na ma-reject nilang Messiah para mapunta sila sa impyerno. Yun ang kanilang misinterpretation sa verse. Very dangerous. Ang verse na ito actually, kapatid, basahin natin ito. Nakasulat kasi dyan, nasa 1 Peter, tignan nyo Jesus Christ ang chief cornerstone. Kung basahin nyo ang Salmo 118 verse 22, ito nakasulat. The stone which the builders refuse is become the headstone of a corner. So nakikita nyo yung stone na yan is no other than si Jesus Christ. Yan inireveal niya sa later, sa panahon ng grace, ng stone na reject ng mga religious leader sa kanyang panahon become the headstone of a corner. Kumbaga yung bato na winilang bahala, ginsalikway pa kung sa magsaya, pinabayaan, naging pamusog, naging haligi ng cornerstone. So naging matibay ito na haligi, yung bato na yan, no other than Jesus yan. Din sa verse na yan, maintindihan mo later sa story ng gospel ng ang mga builders na nagtayo na yan, mga religious leaders, mga Pharisee, Sadducee, sila talagang actually ang mga builders na nag-refuse sa bato na yan. Ang problema, na-refuse nilang bato, naging headstone of a corner. Si Kristo na-reject ng mga Pharisee na ito, ng mga builders, ng Scriba at mga Sadducee, na-reject nila ito, ang Messiah na to, and then, ipinako pa sa krus. Sila ang nag-connivance at gumawa ng paraan na ipako nila ang Messiah na to. They refused him and had him crucified. And then sa verse na ito, naging precious lamang ito, according sa verse na ito, naging precious ang stone sa mga, simpleng tao lang tulad natin. Yung bato na ito na reject ng mga tao noon, especially ng mga religious leader, sa mga unwise at sa mga ordinary na mga tao, naging precious stone ito. Sa madaling salita, si Kristo naging precious stone sa mga simple ones, sa mga unwise in heart, mga ordinaryong tao, dahil tinanggap nilang Misaya na to. At sa verse ito nakasulat din, therefore, maintindihan mo nga ang Diyos sa eternity, from all eternity,
nag-decree na ang lahat ng mag-reject sa Mesaya na ito mapupunta sa impyerno at ang lahat ng tumanggap sa Mesaya na ito sa kanyang decree sa eternity mapupunta sa langit. So ang verse actually sa 1 Peter 2 verse 7 to 8 nagsasabi niya na ang Diyos sa eternity sa kanyang wisdom and infinite knowledge nakikita niya ang future ng lahat ng tao na decree niya na mag-reject sa Mesaya mapunta sa impyerno. For decree yan at lahat ng tao na tumanggap sa kanya mapupunta sa kalulatian. Oh my God! Wow! Therefore, ang ipredestin niya lahat ng mga unbelievers na mapunta sa Great White Throne Judgment, mapunta sa condemnation, at ang lahat ng mga tao na tumanggap sa Mesaya mapupunta sa kalulatian. Yan kung basahin mo Romans 8 verse 28 to 30. Kasi ang verse na yan, ano yan eternal present sa Panginoon ang verse na yan. Walang past sa Kanya, walang future, lahat present, tapos na lahat yan. Pero kung basahin mo, hindi pa nangyayari, pero sa Kanya, tapos na lahat. So, in short, ang passage ng 1 Peter chapter 2, verse 7 to 8, na quote ng Calvinist para mag-establish sila ng isang pag-iisip na sobrang maganda. Yung divine hate sa mga hindi niya pinili sa kaligtasan para daw ito sa kanyang kaluwalhatian. Kasi ang hate na yan, pangit. Pag sinabi mong divine, maganda, pa rin maka-Diyos yan Pang kabanalan. Pero pag sinabi mong hate, hindi talaga. Kaya itong dalawang ito, hindi dapat pagsamahin, pero napagsama nila Divine hate. Anong klaseng pag-iisip itong... Meron ba yung divine hate? Galit ka sa tao, pero galit na banal? Wala. Kailan pa naging banal ang galit? At kailan panhaluan ng hatred ang divine? Wala. Kasi na term nila yan Ginagamit nila term na yan para masarap pakinggan. At least ang tao mapunta sa impyerno. Parang ang labas, parang smooth lang. Ganyan ka-easy sa kanila. And then ang verse na ito, basahin niyo ang Lucas chapter 2, verse 23 to 24. Itong pinaka-final sa lahat. Kung mayroon kayong Bible dyan, Lucas 2, verse 23 to 24. Basahin ko This child is set for the fall and rising again of many in Israel. So, and for a sign that shall be spoken of thy people Israel. So nakikita niyo dyan, ang verse na yan, dalawa lang yan Si Christ, tanda sa mga sa pag-rise and fall ng karamihan sa Israel. Nakikita niyo yung verse yan, rise and fall. Na-decree ng Panginoon sa kanyang predestination na doctrine na ang lahat ng mga unbelievers, especially mga Hudyo at Hintil, na for decree niya mapunta sa impyerno yan. Sure yan. Rise and fall yan And then, lahat ng tumanggap sa kanya, mapupunta sa eternal glory. Yan ang predestination and for decrees. Kasi pag pinabasihan mo yung Lucas 2, verse 23 and 24, nakasulat dyan, ang batang ito magiging dahilan ng rise and fall ng many in Israel. The rise sa glory, na fall sila. So dalawa lang puntahan ng tao, rise and fall. Some of them will rise up in glory. And some of them will fall to be damned in hell. So yun ang ibig sabihin ng 1 Peter 2 verse 7 and 8 na ang Diyos sa eternity nag-for decree nga lahat ng mga unbelievers, either Jews or Gentiles, mapunta sa impyerno. Lahat ng mga mananampalataya, whether Jews or Gentiles, mapunta sa kaluwalhatian. Ganon yan, hindi yan ibig sabihin na may individual na tao dyan na sinuturo ng Calvinist, ang 1 Peter 2, na may mga individual dyan na appoint ni Lord, okay, ikaw ay i-reject mo Messiah na tuwa, ikaw Juan, ikaw Pedro, i-reject mo Messiah para mapunta ka sa impyerno. Wala yung gano'n, hindi naman gano'n. Yan ang tawag na misinterpretation.
So sa susunod, marami pa tayong verse na i-quote at sana maliwanagan kayo sa aral natin ito. I-share nyo ang link na ito sa mga friends nyo, and after all, para lahat ito sa kalwalatian ni Lord. Thank you.